susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ito ang Barangay Mangandingay sa bayan ng Angadanan, lalawigan ng Isabela. Mula sa Santiago City na isa sa mga syudad sa Isabela, mahigit 2 oras ang biyahe upang marating ang dakong ito. Panahon ng anihan ngayon, kaya't abala ang mga tao sa kanilang hanap buhay. Ang katahimikan ng barangay ay pupukawi ng tunog ng mga paparating na sasakyan. Isang malakas na pagkilos sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ang isasagawa sa barangay na ito bilang patuloy na pakikipagkaisa ng Distrito Eklesiastiko ng Isabela South sa inilunsad ng pamamahala na proyektong Barangay Evangelical Mission sa ilalim ng programang Kabayan Ko, Kapatid Ko. Kasama kami sa mga nagtungo rito upang saksihan ang aktibidad. Ito ang dakong pagsasagawaan ng malaking pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Habang kumakagat ang dilim, patuloy sa pagdagsa ang mga kaanib kasama ang kanilang mga inanyayahang panauhin. Bilang bahagi po ng pagtugon ng aming distrito sa patuloy na kilusang inilulunsad ng pamamahala na Barangay Evangelical Mission, binarapat po namin na linggo-linggo ay makapagdaos kami sa iba't ibang mga barangay sa aming distrito, at itong linggo ito ang pinili namin dito na nga mismo sa barangay nito ng bayan ng Angadanan. Bagamat sa ganitong panahon ng anihan ay nakatutok sa kanilang sakahan ng mga residente rito, subalit hindi naging hadlang ang sitwasyon para makapag-anyaya ang mga kaanib ng maraming mga panauhin. Nakita ko rito ang ilang mga pamilyar na mukha, mga kapatid na nakatala sa lokal ng Colorado at Guam. Sila'y mga nakasama ko noon nang una akong magtungo sa dakong ito. Ang naanyayahan po namin nung sa Barangay Colorado lang po, 300 po, mahigit. Yung pong alap ng mga kapatid, kung gaano po kami kaalap noon, nagsunuran po yung mga kapatid. Yung mga diakono at diakonesa, nadoble po yung dami. Pati yung mga awit. Nagagalap po kami ipalita. Kung gaano po kami kaalap noon, triple pa po hanggang ngayon. Tumutudula ang itiway may sa naging malakas po yung gawaing pagbubunga dito sa amin. Ito nga po katunayan, nagkaroon na naman po ng isang malaking pamamayag sa barangay na ito. Kaya habang nagtatagal po, lalo po kaming umaalab sa pakikipagkaisa sa gawaing pagbubunga. Patigpay dahitoy ngam kadagiti kinasirim. Ipod na tipod nung iglesia, upang lalong maunawaan ng mga panauhin ang mga aral ng Biblia na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa iglesia, ay wikang Ilocano ang ginamit sa pagtuturo. Anti-puwera na! Takayat na nga amin nga tao ka may salakan, iso nga tikunana, siya sino man nga sumrek, iti pasturan, nga malakaman na.
Ang talagang bumalikat po rito ho, itong lokal po ng San Guillermo, lokal po ng Colorado, at lokal po ng Santiago City. Pinili po namin ang dakong ito ng Angadanan. Nakita namin na itong lugar na ito ay masasabi namin potensyal na magkaroon sana ng gusaling sambahan para lalong mailapit ang paglilingkod sa Diyos. Maayaman pa'y yagungan ng tao, makagwaming ang serbigan. Uray naman nakabalay. Nakamamanghang isipin kung paano nagkaroon ng ganito karaming mga tao na nakadalo sa isang aktibidad sa ganitong napakaliblib na lugar. Ito'y isang matibay na patotoo ng mga kaanib sa Distrito Eklesyastiko ng Isabela South ay puspusan ng pagpupunyagi na makipagkaisa sa kampanya ng pamamahala sa iglesia na doblehin ng pagsisikap sa pagtupad ng mga pananagutan sa Diyos. Kabilang sa mga ito ay ang gawaing pamamahagi ng ating pananampalataya. Isang araw bago sumapit ang aktibidad, pinuntahan namin ang mga lokal na pangunahing bumalikat sa gawaing inilunsad sa Barangay Mangandingay. Ito ay ang mga lokal ng San Guillermo, Colorado, Guam at Santiago City. Mula sa Metro Manila, humigit kumulang na 8 oras ang biyahe patungo sa Santiago City, ang isa sa mga syudad sa Isabela Province. Ang Santiago City ang kinaroroonan ng tanggapang pandistrito ng Isabela South. Mula naman sa Santiago City, 2 oras pa ang biyahe bago makarating sa bayan ng San Guillermo. Malaking sakripisyo para sa mga residente rito ang malubak na daan, maalikabok kapag tag-araw, maputik kapag tag-ulan. Sa sentro ng bayan ng San Guillermo ay may nakatatag na lokal ng Iglesia ni Cristo. Yun! Isang magandang balita ang aming napag-alaman. Ang extension na nasa sakop ng lokal ng San Guillermo na nasa Barangay Palawan ay pinagtibay ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo na patayuan ng bagong gusaling sambahan. Dahil sa pagdami ng bilang ng mga kaanib sa barangay na ito at upang lalong mailapit sa kanila ang dako ng pagsamba, ngayon ay sinisimulan na ang pagtatayo ng isang bagong sambahan. Kaya naman, buong kagalakan silang nagtutulong-tulong sa lalong ikabibilis ng proyektong ito. Agyamang kami iti ado iti panangkadeng iti panangaywan ti nagtiglisan ni Kristo nga matakderan kami iti baro nga kapilya iti daytoy nga lokal. Sa awat tulong ng ating Panginoong Diyos, nagkapalad po kami na dito sa aming Barangay Palawan, ay napagtibay na patayuan po kami ng Type F na gusaling sambahan. At hindi lamang po dito sa barangay na ito, sa iba't ibang barangay dito sa bayan ng San Guillermo ay mayroon pa pong mga kasunod pa at susunod pa na mga itatayong gusaling sambahan. Meron na tayong 4 na dako na talagang napasimulan na ang pagsamba at meron pang kasalukuyang 3 dako na pinatatayo ng ating pamamahala. At kululuobin ng ating Panginoon Diyos ay mahigit sa 30 ang aming hinilin sa ating namamahala na ideal o potensyal na tayuan. Kasabay ng gawaing ito ay puspusan nilang pinaghandaan ang malaking aktibidad na isasagawa sa Barangay Mangandingay.
Nagpatuloy ang aming biyahe patungo sa mga lokal ng Colorado at Guam na nasa sako pa rin ng bayan ng San Guillermo. Bumalik sa aming alaala ang karanasan namin noon nang una naming itampok sa programang ito ang dalawang lokal na naririto na nasasakop ng bayan ng San Guillermo, ang mga lokal ng Colorado at Guam. Sa kabila ng kalagayan ng kalsada noon, natila na pagdamutan ng progreso. Ngayon, kahit papaano'y may nakita kaming mga pagbabago rito. Nasaksihan namin kung paano nagtalaga sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ang mga kaanib sa dakong ito. Sa kasalukuyan, ang mga lokal ng Colorado at Guam ay may bago nang nakadestino, si kapatid na Gilbert Mendoza. Napakalakas po ng gawain dito po sa aming lokal bilang pagtugon ng mga kapatid sa masaganang pagbubunga na inilunsad po ng pinakamamahal nating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Lalo pong hindi lang na doble po, kundi halos na triple pa yung pagtugon ng mga kapatid dahil po sa matinding panawagan ng pamamahala sa masaganang pagbubunga. Yung pinakadulo na po, napaanan na Sierra Madre, yun po ang Burgos. Na sa kasalukuyan ay meron na po kaming dinodoktrinahan doon. Hinahangad din nila na magkaroon po ng dako ng pagsamba. Hindi matatawaran ang sakripisyong pinupuhunanan ng mga ministro't manggagawa na nakadestino sa dakong ito upang masinop ang mga kaanib at puspusang maisulong ang gawaing pagpapalaganap. Subalit, buong kagalakan nilang tinutupad ang kanilang banal na sagutin. Sumasama po ang mga kapatid kahit medyo malayo at mahirap maglakad. Masaya po sila, hindi sila nakakaramdam ng hirap. Ang nalalaman nila ay makatugon do sa ipinagagawa ng pamamahala sa masaganang pagbubunga. Muli nila itong pinatunayan. Bago sumapit ang araw ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa barangay Mangandingay, ay puspusan ng pag-aanyaya ng mga kaanib sa lokal ng Colorado at Guam upang maraming mga tao ang madala nila sa dako ng aktibidad. Ako po si kapatid na Adelaida Bautista, naglalala ng sombrerong pandan dito sa Luisiana, Laguna. Samantala, ang dating nakadestino noon sa Colorado at Guam na si kapatid na Jeffrey Nusog ay nakadestino na ngayon sa lokal ng Santiago City. How does the Bible characterize or describe the existence of man in this world? We read, dear brothers and sisters, it says, people come into this Tulad ng lahat ng mga lokal sa kabuuan ng distritong ito, ang lokal ng Santiago City ay may malaking bilang ng mga sumasailalim sa pag-aaral ng doktrina
sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang kasalukuyang aktibong dinudoktrinahan po ng kapatid na Jeffrey Nusog po dito sa aming distrito ay humigit kumulang po nasa 1,328. Yun ay hindi pa po kabilang doon sa mga nagpatala po ngayon na mga bagong dudoktrinahan pa po sa iba't ibang mga barangay. Tunay na masasabi po na yung mga ministrong nakapagmarka talaga ng hindi pangkaraniwang bilang ng nakatalang doktrina, nagsisilbing refleksyon para sa kabuuan ng distrito. Sapagkat ang totoo niyan, sa pamamagitan nila ay naiengganyo ang maraming mga ministro, pati mga lokal, na magsumikap, maging masigasin sa kanilang pagkilos at paggawa para sa ikalalakas ng gawain. Ang mga kaanib sa lokal na ito ay puspusa ng pakikipagkaisa sa pamamahagi ng pananampalataya, hindi lamang sa pamamagitan ng tuwirang paghihikayat ng mga tao na umanib sa iglesia, kundi sa pamamagitan ng iba pang pamamaraan. Pinapagamit po namin ang aming sasakyan para po makapanundo ng mga panauhin po na makikinig sa mga doktrina at sa pamamahayag po. Marami nga po dito sa lokal ng Santiago na bumili pa ng sasakyan po talaga. Maliban dun sa dati na nilang ginagamit, bumili pa po ng karagdagang sasakyan na ipinanunundo po talaga sa mga doktrina. Ako po ay kasama ng aming masipag at matyagang destinado po dito sa lokal ng Santiago po, maging sa bundok man, bundok dito sa syudad, at saan man pong dako ng gawain po. Tuwing may gawain po, pinapagamit ko po ang aking sasakyan, may van at saka yung dala kong kotse po, pag-akay po at pagsakay sa hatid sundo po na aming mga madodoktrinahan po. Iisa lang po lagi ang sinasabi namin sa mga kapatid, yung lagi po naming naririnig sa tagapamahalang pangkalahatan. At hindi lang po namin narinig, napapanood po namin mismo sa mga programa natin. Hinihikay ko sila, manood kayo ng mga programa sa TV, panoorin nyo kung gaano kasipag ang tagapamahala po natin. Yung mga kapatid talagang gustong-gusto po nila na ipadama rin, ipakita sa pamamahala. Sa pamamagitan ng ganun nilang kakayahan ng kanilang pakikipagkaisa sa gustong mangyari ng pamamahala. Dahil sa pagdami ng mga kaanib dito ay napagtibay ng pamamahala sa iglesia, napatayuan ng bagong bahay-sambahan, ang Patol Extension, na sakop ng lokal ng Santiago City. Ito ay itinalaga sa Panginoong Diyos kamakailan lang. Isa sa mga pangunahing gampanin ng ministro sa Iglesia ni Cristo ay ang ipangaral ang Ebanghelyo sa anumang dako. Sa syudad man o sa kanayunan at liblib na mga dako. Kaya naman sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nagagamit ni kapatid na Jeffrey ang kanyang kabayo sa kanyang pagtungo sa mga liblib na dako ng kanyang doktrina. Gawain ko po sa isang linggo, so yung hinahati-hati ko na po yun, yung panahon ko dito, at saka po yung panahong yuhol ko dun sa mga barangay na nasa malalayo po na bayan. Buong siglang ipinag-anyaya ng mga kaanib sa lokal ng Santiago City ang malaking pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa barangay Mangandingay. Sa buong distrito po namin, ang ginagawa na po naming pananalangin, nakaluhod po para hingin ang lubos na tulong ng Panginoong Diyos na maipagtagumpay po ang puspusang pagbubunga. Sa araw ng malaking pamamahayag ng mga salita ng Diyos, bagamat may kalayuan ng dako ng aktibidad, mahigit 2 oras na biyahe mula sa Santiago City, mahigit 1 oras mula sa San Guillermo, at halos 2 oras mula sa Colorado at Guam, ay
Tila iisang tao ang mga kapatid na nagkita-kita sa dakong ito kasama ang kanilang mga panauhin. Libo-libong mga tao ang nakapakinig ng mga dalisay na katotohanan. Ang mga ito ay ilan lang sa mga inakay po namin sa iba't ibang lugar. Ito po ay atas ng tungkulin bilang anak ng Diyos, kailangan ipamahagi ang kanyang mga salita. Gusto ko pong umanib sa iglesia para po ako ay maligtas. Isang oras po kami nagbiyahe dito para lang po makinig sa mga salita ng Diyos. Ito ay tunay na iglesia, batay sa itinuro ng Biblia. Ito lang ang pinakamalaking nangyari sa aking barangay na nagpapahayag na salita ng Panginoon. Sana ay marami pang maging membro ng Iglesia ni Kristo. Iglesia. Maging iglesia yung binangon ni Kristo kakabsat. Yung pong aming mga naanyayahan ngayon at saka yung mga kasalukuyang bilang ng aming dinodoktrinahan, humigit kumulang po sa 1,000 yung mga dumalo po ngayon. At sa awa tulong ng Diyos at sa pakikipagkaisa po ng mga kapatid ay nadala po yung maraming mga panauhin sa mga barangay na sakop po ng aming lokal. Doon po sa mga naging panauhin po namin iyon ay daan-daan po ang nagpasya na makinig ng mga pangunahing aral sa loob ng iglesia. Awa po tulong ng ating Panginoong Diyos, ang mga kapatid po ay nakapag-anyaya po ng humigit kumulang 2,000 po na katao. Nga maging Kristo, ikayulugan na lang dayay. Ang gawain ito ay tagumpay ng kabuuan ng kanilang distrito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Etong kabayo namang ito, sana ito nakakarating dito, Ka Jeff? Nagagamit ko lang po siya sa tuwing papasok ako ng mga talagang hindi kayang marating ng sasakyan. Akala ko nga po, hindi ko na magagamit dahil lipat po ako ng syudad. Pero naalala ko po yung mga tao po kasi dito na nakilala ko na naghahanap din talaga sila ng tamang reliyon. Siyempre kahit na mahirap yung daan, ay dapat po talagang marating. Ito po ba hinihiram nyo o personal ninyong? Ay, personal ko pong gamit o paghahari dahil sa yan po ay talagang ipinundar ko dahil sa paniniwala ko na malaki ang maitutulong po nito sa pagtupad ko ng aking tungkulin sa ministeryo. Kailan nyo pa po ito nabili, Ka Jeff? Magtatatlong taon na po sa akin to itong ibig sabihin, napakalaki na naitulong nito sa inyo. Opo, malaki na rin pong naiambag nagawa sa akin. Bilang mga ministrong pinagtiwalaan ng pamamahala sa Iglesia ni Kristo upang sinupi ng mga kaanib at ipalaganap ang mga salita ng Diyos, sila'y nakatalagang doblehin ang kanilang pagsisikap upang matugunan ang kanilang iba't ibang gampanin. Sa panig ko po, masayang-masaya po ako na tumutupad ng tungkulin dito sa pagdidestino po sa akin ng pamamahala. Hindi po kami makapapayag sa lokal na hindi namin matugunan yung ipinanawagan po ng pamamahala. Hindi lamang po sa puspusang pagbabagong buhay, kalaki po nun ang masaganang pagbubunga. Sa kabila na ang kahirapan na aming nasasagupa ay tuloy-tuloy pa rin na itinataguyod ang mga gawain sa loob ng Iglesia ni Kristo. May mga pagkakataon na tumataas dyan ang tubig sa tulay na daraanan namin. May mga pagkakataon, lalo na tuwing tag-ulan, ay totoong mahirap ang daan. Pero kahit ganun pa man, patuloy pa rin kaming magtatalaga at patuloy na magtatalaga sa gawain sa loob ng Iglesia ni Kristo. Paninindigan ko na po na kahit kailan, kahit saan, kahit anumang sitwasyon, kahit anumang panahon o kalagayan ng lugar na
pagdahon po sa akin, hindi magbabago po yung paninindigan ko. Makikipagkaisa po ako sa pamamahala. Ang mga ministrong nakilala namin sa distritong ito ay kumakatawan sa mga ministro't manggagawa saan mang dako na nakalaan na ang buhay upang gampanan ang sinumpaang tungkulin. Sa harap man ng mga tiisin, may panganib man at hirap, subalit hindi ito alintana. Ang pinakananais ay matupad ang kanilang ministeryo. Ipalaganap ang mga dalisay na salita ng Diyos. Patibayin ang pananampalataya ng mga kaanib at mamalagi ang katapatan at pakikipagkaisa sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa kapurihan ng Panginoong Diyos. One, two, three, go! Lakas, lakas, sabay-sabay. Po kayo ng programang... Ano po ako? Pare,